Sa totoo kaya ma'am, di matotoong maraot ang martial law pagkatapos ng EDSA Revolution. Para pinaraot sa naman itong mga Aquinos. Class, baka man about sa mga Aquinos. Ang martial law, ano man kaparehong tactics kay ni, dayon maray para sa pamamalakad kay sarong bansa o likunan. And that is proven by history. Oh yes, Mr. Kyron. Pero ma'am, tama man baga si Joseph. Ano ba talaga nangyari sa mga presidenta? Kurap naman po baga talaga kanto pa man. Sabi pa nga ni ka mga magulang ko, at least Marcos lang ang nag-iipit. Pero ngayon gabos na ang politiko. Pero at least ang Marcos may napag-ibong napapakinabangan tapanggang ngunyan. Agree, ma'am. Tapakatapos ikang Marcos Mayo naman nagkagirinibo sa ibang politiko. Traffic nga din lumabago kaya baga man permit ang date. Kung martial law niya, tapos araw ka kayo magsimbag, pero lang ang pwede mangyari sa imo. Inot, kukulungan ka o tatorturon ka. Pangalawa, kagadangan ka. Pangatlo, day ka na mahihingin pa. Kada ko lang ang simbag sa mga sinarabi nito, tatamaan talaga ang mga sinarabi nito. Ang Pilipinas, saka ang mga Pilipino, haloy nang biktima kan mga politiko o pakanto. Pero kinamundo ko lang, itong day na kita nakanood pa duman sa mga nangyayari sa to. Kaya ginigibo ko ang part ko na sabihin sa endo sa mga nangyayari kanto sa mga nangyayari man yan. Ang panahon ni Kakanto, nabuta duman sa peke sa kakadidikit na kalayaan. May man talagang nagbago, mas nagdala panganin. Bako naman Marcos ang may kasala, kita na. Sana lang day pahuri para baon hindi. Anyway, since sa labang panahon na kayo pa mong klase, find someone na nabuhay during martial law. Kapunta din Lucinda kung ano ang buhay ganito, kung anong mga karanasan nila during martial law. And that will serve as your final project for this semester. Class dismissed. Babe, ano pinagino mo? Nagre-research lang tungkol sa final project me. O ano na ang igwa? Hindaman, puro baga ni protesta sa kagulo. Rally, may nagagadan, may tigdo-torture. Sa iling ko, di sa manindanita, di man sindagagadan, gumasin na ginigibong marahot. Anyway, mag-ibo kami project ka, Dorothy. Baka magala din kami after. Okay, maduman man ako ka Archie, mainom lang. Okay, ingat. Tapo. May bistado ka mong nabuhay dati during martial law. Project mo baga kaya ito kay Ma'am Christine, suya sa nang maray, kasakit sa buhay. Ay, yun pala, nalingawan ko. May pangalakinahan. Pero loko, gusto mo, nagdadanda ako during martial law. Gusto mo dumaan mo sa cemetery. Para mo naman tigbak na sinulo mo pa sa, ano mo pa sa kuya. Ayan baga si Colonel Andaya. Ang sa aram ko, sabi ni Papa, nag-serve da ayan sundalo kang martial law. Sir! So, iyon na nga nito, sir. Nag-aasa lang ako na baka magkaigwa akong ideya sa imo tungkol sa nangyari sa imo kang martial law. Or kamusta man ito? Project mi kaya? Anong gusto mo na? Juice o kape? Tubig lang po. Kapag may nakakaulay akong mas gorang sa ko teacher ko, perminda sinasabi sa ko na maraot ang epekto kang martial law. Pero sa iling mi, mas maray man to ta. May mga disiplina dati ang mga tao. Makakapot ako. Sisimbangon mo. Sa may sign ng headquarters nindo. Tama yung ba kung aram na sinasabi mo? Sa may sign ng headquarters nindo!
Ah! Kung sinasabi mo na ba kung yaon sa inang headquarters nindo, so bago pa kita tapos. No! Ano? Kaiba mo na si Kilusan? Ayo, kaibanan ko yan. Apudan mo. Hello po, Colonel. Hello po din kayo. Iyo, yaon doon sa basement. Pinaalat ka. Loud na. Wow. Ano ni te? Prank ni te? Nagtutubod ako sa prank din do. Sa inang headquarters nindo. Te, kimehong ka mo. Kung prank niyo, nakakakulog na ka mo. Bako na ning joke. Yan. Dahil ka masipag.